Amen. So, pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. So, sa oras na ito ay aking binubuksan ang pulpito para sa mga nais maghandog ng awitin or kung meron po tayong testimony na nais ibahagi, ay mangyaring pumunta lang po tayo dito sa harapan. Amen. So may nai-ready ba kayong awit? Wala pa po kasi yung iba kaya. Ay, God bless po. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. At kami ay nakarating sa dakong ito upang makipag-fellowship sa inyo mga kapatid. Sa tuwi-tuwi na nalalaman namin may fellowship dito sa Pangasinan, ay naghanap kami ng ka-fellowship namin. Kasi matagal kaming nag-solo, almost mahigit 2 decades solo kami. At salamat sa Panginoon, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Naghanap kami ng mga ka-fellowship na sa end-time message. So, praise the Lord. At matagal namin pinag-pray ito. Nagkausap kami sa pamamagitan ni Brother Edston. At salamat, iginayad kami ng Panginoon. Kaya siya lang yung kilala namin dito. At saka kanina nakita ko si Brother Jun Pardillo. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon. Kaya nagagalak kami. Kasama ko yung mga kalalakihan ng kapatiran. Taga Malabago po kami. Pero taga Laguna ako. May church kami doon. Si Brother Joey, siya yung nagpapastor dito. Sabi niya, hindi ako tinawag ng Panginoon. Kaya tinurn over niya. So nagpasimula kami dito 2017. Salamat sa Diyos at sa biyaya ng Panginoon. Nakarinig kami, Brother Edson, sabi ko, sa anong fellowship nyo? Plano ko sa kapatid niya, doon kami makipag-coordinate sa Tanay ba? So, since 2 weeks ako doon sa Laguna, 2 weeks ako dito, ay natapat na lang dito kami. Kaya natuwa ako nung nabalitaan ko si Brother Edson, may fellowship sila dito. Sabi ko, salamat at maka-fellowship namin ng mga kapatiran. Kaya lahat kayo, bago kami sa inyo, mga kapatid, kaya pagtyagaan nyo kami, pagpasensyahan nyo. Marami pong salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Amen. So, napakagandang bagay mga kapatid na malaman natin na hindi lang pala tayo, kundi marami tayo. Amen. So, anong pangalan mo, Pastor? Ay, Brother Ray. God bless po. So, kagalakan po namin na makasama rin namin kayo sa fellowship na ito. So, dun sa tema pa lang talaga napakaganda. Ito yung kailangan natin, yung complete revelation ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, welcome po kayong lahat. Amen. So, sino pa po mga kapatid? Ang si Brother, testimony po, brother, Pastor. So, God bless po. Good morning. Good morning. Good afternoon mga kapatid. Ako pala si Brother Steve Paragas. Kababayan ko si Brother Chito. Kahapon pa kami naka-uwi dito from Manila, and then nag-travel ako. Nag-meet lang kami dito sa may Pangasinan. Actually, meron na yung munting gawain sa Liti. Meron kaming na-open doon. So far, marami talagang message believer doon. Pero nung ako'y napunta kasi doon, kasi taga doon ang message ko, taga Pangasinan ako, tagupan ako. So, nung bata pa yung mga anak ko, doon kami pinapunta ng Diyos. And then after that, kasi dati kasama kami ni Pastor Fidel, kung kilala niyo si Pastor Fidel. So kami dating kamanggagawa niya. And then as time goes by, nagkaroon kami ng pan. So ang nangyari, napunta kami doon. And then meron akong na-meet na pastor, na-sharean ko ng message. After that,
nag-open sa akin. So, that's the time na inopen ko ang message of the hour. That was 2015, if I'm not mistaken. So, sa madalas ito mga kapatid, doon ko lang na-share ang message. Pero marami na akong nabalitaan doon na talagang message believer. One time, kung kilala nyo na-meet ko sa may Tacloban, si Pastor Boy Africa. Ayaw ko kung kilala ni Pastor Stone, si Pastor Boy Africa, isa rin sa mga dyan sa Tacloban. So, nag-meet kami niyan that time, and then nakilala niya ko, nagpakilala ko sa kanya, doon na kami may fellowship. Nung in-invite ako na nagturo doon, so tamang-tama na kalaban ng Diyos na, kasi yung anak ko doon dati, nag-aaral siya doon. So, doon ko na fellowship. And then, after that, tapos na yung anak ko, medyo naputol yung aming komunikasyon. Pero, kasi ang nangyari sa akin, may trabaho ko doon sa Maynila. After kwan, bumabalik-balik ako. Pero ngayon mga kapatid, tunay na ang Diyos ay napakalapit ang babalik. Amen. So, tama yung revelation dito, the complete revelation of Jesus Christ. So far mga kapatid, nung last year, napunta kami ni Brother Chito dito, talagang nung na-meet namin ang third coming, na-meet namin yung natin nakita, marami akong talagang naging question sa third coming, pero after that, na-resume. Amen? So, na-resume yung aking dahil dati kami naniniwala sa second coming. Pero, mga kapatid, nung niresearch natin, and then, na-meet ko sila lahat, and then, doon nagsimula na patuloy akong umuhukay ng tinatawag na new land, new field. So, natin makikita mga kapatid na sa bagong land na ito, marami tayong maaani, marami tayong malalaman, marami tayong mahuhukay. Amen? Hallelujah. Kaya, sabi ng prophet mga kapatid, sa kanyang message na What is the Holy Ghost 1959, sabi niya, if there another generation, it will go beyond us. Ano yan mga kapatid? Ano yan mga kapatid? If there another generation, it will go beyond us. In other words mga kapatid, Elisha, beyond Elijah. Joshua, beyond Moses. Apostle, beyond Jesus Christ. In other words, sabi ng Matthew, John chapter 14, greater work shall we do because I will go to the Father. Ibig sabihin, more than this. So, yan sabi natin mga kapatid na beyond. Praise God. So, natin makikita mga kapatid na ang message, ito ay progressive. Ito po ay moving. Hindi pwedeng makatras ka. Kapag nakatras ka, wala. Amen? So, dito makikita mga kapatid na ang message, ito po ay still. Kaya, believing is over. The age of believing is over. We are the age of knowing. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ng Apostle Paul, amen? Hallelujah. Sabi ng Apostle Paul, I know in part. I prophesy in part. But when the perfect is come, but when the perfect message is come, all these things shall be done away. So, ibig sabihin natin, may tinatawag na perfect message, perfect revelation. So, sabi niya, the complete of revelation of Jesus Christ. No more mystery. Amen? No more mystery. Ito po talaga mga kapatid na, tinatawag natin mga kapatid na, still flow. Ito po, portal, lagusan ng message, lagusan ng, tinatawag natin, mensahe sa ating panahon. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tinatawag natin, magpakatatag lang tayo kasi palapit ng palapit. So, Matthew 24, fulfilled na yan.
Amen. Kaya matindi na ang nangyayari sa ating panahon. Kaya hindi tayo pwedeng patumpik-tumpik pa sa ating Panginoon. Amen. So yan lang po aking masasabi na pray for us, pray for me, na magpatuloy pa tayo sa message ng third coming. Thank you, brother. Amen. So, puri ng Diyos. Sa Facebook lang kami magkakilala ni Brother Steve, but praise God, at least na-meet ko siya personal. Hallelujah. So, sa walang pagtatagal mga kapatid, iniling kong bawat isa na tumayo. Amen. Para tawagin natin ang ating first preacher. So, Amen. So, awitin natin sa chorus lang yung Because He Lives. Amen. And after that, ibigay natin ang lahat ng pagkakataon kay Brother Chito. Amen. Bilang ating first preacher for today's fellowship. Amen. So, you will have 45 minutes, Brother Chito. Amen. Let us enjoy the message. Amen. Amen, because He lives. Because He lives. All fear is gone. Amen. Hallelujah. And because I know He holds the future. And life is worth the living just because He Amen. God bless you, Brother Chito. lives. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. All fear is gone. And because I know He holds the future. And life is worth a living just because He lives. Shall we clap our hands to God? Praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. Your God is great. God is great. Tayo po yung makaupo na mga kapatid. At nabigla ko, you visited. At ito po isang pagkakataon sa inyong harapan mga kapatid. Sa pangaral ng salita ng ating Panginoon. Hindi ito po ay grasya, kundi ito po ay pagpapala ng ating Panginoon. At nabigla talaga ako. Nasabay kay Pastor Rodolfo. Hindi ko alam kung ano ang aking share. But it is the will of God. Amen? Dahil lahat ng bagay ay meron pong kapanahunan. Nakikita ko kanina, tayo ay nagkikwentuhan, mga iba nag-arrange, nagbubuhat ng mga gamit sa cup meeting. At ngayon ay panahon ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ako'y nahihiya sa inyo pagkat yung mga celestial na galing sa langit ay narito.
Kayo yun, mga kapatid. Nahihiya ako, I am not worthy. Hindi po ako dapat na mangaral. Ngunit salamat sa Diyos, sa kanyang kapatawaran. Alam nyo, yung mensahe ni Brother Branham on the trial, gustong-gusto ko yun. Hindi ko alam kung maalala ko yun. Yung judge, si Jesus Christ. Di ba? Yung witness, si Jesus Christ. Yung hinuhusgahan, lahat kakampi. Tayo, nagkasala tayo. We are sinners. Hindi karapat-dapat. But God justified our sins. You have not done it in the first place. Para bang lutong Macau ang nangyari. Tinan mo, ang bugaw natin si Jesus Christ. Kung sa basketball, yung referee, Jesus Christ. Yung committee, sports committee, Jesus Christ. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya naging karapat. Dapat ako, mga kapatid, na tumayo sa inyong harapan dahil ang Diyos ang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Isang bagay na tayo nagkakita-kita sa sa second dimension. Saan tayo nagsimula? Sa sixth dimension. Doon tayo nagsimula, mga kapatid, as celestial being. Ano yung celestial being? Immortal. Yung Father God, the Almighty God, the great eternal Spirit, has no name. Kailan nagkaroon ng pangalan yung great? Kailan nagsimula nagkaroon ng pangalan yung Father? Jehovah, sa Old Testament, but that's Tetramagaton, GHBH. Bible scholars binigyan ng vowels to make it Yahweh, to make it Jehovah. Nagkaroon ng pangalan yung great eternal Spirit, the Father, sa pangalan ng ating Panginoon nung siya naisilang sa mundong ito para sa ating mga kaligtasan, sa ating kaligtasan. Amen? Doon sa eternity, Brother Fidel, hindi ka mamamatay doon. Hindi ka nagkakaroon ng karamdaman. Hindi ka mamamatay. Walang sakit, walang anxiety, walang stress. Ito po naibats ko na kay Pastor Rodi. So ito lang ay isang review. Di ba? Doon tayo. We are celestial. Right? Pero, yung aking text, hindi ko nababasahin sa Luke 15. Magtatanong ko sa inyo. Ano ba yung prodigal son? Sa Luke 15. Anong verse? Anong chapter? Meron bang Luke 15 ba yun? Yung prodigal son? Diba? Alam nyo, high-tech si Pastor Inston. Alam nyo noon, Pastor Inston. 11:32 about the prodigal son. Alam nyo, bago ko i-expound yan, mga kapatid, nung young people kami, andon si Pastor Rodi, elder namin din siya. We are under leadership of Pastor Fidel. Mga young people, kumpito ang kailang mga Bible. At pag siya sabi ng aming pastor, sa Luke 15, kayang-kaya. Pero dahil high-tech na ngayon, iPad na, computer na, yung cellphone na, Luke 15. Ganun ang message, mga kapatid. Nag-i-increase ang revelation. May progression. Progressive revelation. Kaya ang ating tema, ano ba yung tema natin dyan? The complete revelation of Jesus Christ. Pag sinabi mong complete, walang bawas yan. Pag sinabi mong complete yan, buo yan. Down from the book of Genesis, down to the Revelation, lahat yan, kainin natin yan, sa atin yan. Sa atin yan. At tayo yung mga prodigal son. Tayo ang pumili. Basahin natin, mga kapatid. Pastor Rodi, ano lang to review? 15. Yes. Bahala ng Panginoon kung anong kalooban niya sa atin. 15. Yung and he said, a certain man had 2 sons.
Sino ang kanyang anak? Anyway, that is the parable. What is a parable? It's an earthly story with heavenly meaning. May kwentong earthly but heavenly meaning. That's the parable. Ang Diyos, ang Bible, especially ang ating Panginoon, kung siya nangangaral, hindi po literal, more on figurative, more on parables. Ganun ang mangusap ang ating Panginoon. Nangusap siya. At alam ko yung parable, the prodigal son, tayo yun. Okay. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods. Sinong younger? Yung bunso. Tanong ko sa inyo, pinalayas ba tayo ng Diyos, yung Ama? Tayo ba, siya bang nagpalayas o tayo ang lumayas? Makinig kayo. Tayo ba ang lumayas o tayo ang pinalayas? Tayo ang lumayas. Nasa Bible yan. Tayo ang lumayas. Kaso, tayo din ang pumili. There will be first coming, second coming, and third coming. Ang ating pinili sa paon natin ito, the third coming. Ang pinili ni Adam, Abraham, the second coming. Ang pili ni Paul, Peter, James, the second coming, Irenaeus, the seven church ages. Panginoon, gusto kong may panganak ako sa panahon ng Revelation 8 to 11. At makikita ko ang mensahe ni Brother Branham na makakapasok ako sa 8D message. Ang unang nakapasok sa 8D message, si Brother Branham. Maaring yung mga iba, hindi alam kung yung 8D message. But I just to summarize. Dahil, mga kapatid, yung ating tema, mabigat. The complete revelation of Jesus Christ. It's final. The mystery has been revealed. At kainin natin, huwag natin kainin lang yung gospel. Huwag natin kainin lang yung Old Testament, ang New Testament, ang seven seals. Dapat kainin natin, may mag-reveal sa bawat revelation natin. Amen? So, ito ang ating pinili sa ating panahon. Naniniwala ba kayo? Mga kapatid, by revelation, sabi ni Pablo, we are living epistles. Ano ang sabi ni Brother Branham? At ang Revelation 8 to 11, we are unwritten word. Ano ba yung unwritten word? Yung hindi nasusulat, tayo yung unwritten word. Tayo yung revelation ng Panginoon. Makikita the way you break down the Word of God by the revelation of Jesus Christ. Tayo yun, mga kapatid. At pinili natin sa panahong ito. It's the revelation. Pinili ko na ako'y mabuhay. Alam nyo, doon di ako mamatay sa 6 dimension. Sa mga hindi nakakaalam, anong first dimension? Yeah. Matter, first, second dimension, light, space, ano pa? Yung third time, fourth, science, fifth, sixth, yes, sixth dimension, seven, the throne of God. Noon, nung hindi ka pa naipanganak sa mundong ito, saan ka? In the mind of God, celestials. Daming quotation yan, hindi ko na magkukot, mga kapatid. We came from God and we will go back to God. The attributes of God as a Savior, as Redeemer, as Comforter, hindi mag-release yan kung walang babagsak. Kaya bumagsak si Adan sa si Eva to release that God will be the Redeemer, will be the Comforter, will be the Provider. It's a law of contrast. See?
Tayo yung prodigal son. Nandun tayo mga kapatid as celestial. Sabi ng prophet, si Brother Branham, when Moses, inatin niya yung divided the Red Sea. Sabi ng prophet, we are there. We were there. As celestial, katawang tao. Kaya ang sabi ng Panginoon, walang maniniwala rito. Ang tawag doon, ang maniniwala lang sa salita ng Diyos, yung galing sa Kanya. At tayo yun. Tayo naniniwala sa bawat salita ng ating Panginoon. Kaya lang nagkaroon tayo ng sa anong pamamaraan? Yes, second dimension. Hindi nyo ba alam nung yung prodigal son, ang sabi doon, Ama, kunin ko na yung making mana, the portion. Anong sabi ng Biblia? He went to, saan pumunta? Far country. Right? Ano yun? Anong far country? May figure yun, may number yun. Doon ba sa eternity, meron bang numbers pa doon? Meron bang 1, 2, 3? No! It's eternity. Yun, he went to a far country. Hindi po Canada yun, hindi po America, hindi po Middle East. That's the time. The second dimension. Ito yun. Kaya na-experience mo magkatawang tao at nagkaroon ka ng spiritual amnesia. Ano ang amnesia? Wala kang nalalaman. Saan? Sa spiritual na bagay. Hindi mo alam kung sino ang Diyos. Hindi mo alam. Lahat, zero ka. Pagkat tayo ay nabandage in the hands of Pharaoh, in the hands of RCC. Kaya minsan tayo sumambas ng mga Diyos-Diyosan. Tayo nabihag, naging alipin tayo, tulad ng mga Israelites, sila nabihag ni Pharaoh. Right? Nung nagkaroon tayong spiritual amnesia by 6th birth. Ano ang purpose ng Panginoon? Mga kapatid, huwag kayong mag-isip ng negative para masubukan natin ang buhay kung gaano, what life here on earth. Hindi ma-express, mga kapatid. Dapat may magkasakit. Hindi ko sinasabi magkasakit kayo. Naranasan natin. Kung magkakasakit kayo, si Pastor Rudy, mga kapatid, mayroon siyang gift of healing. Nakasama ko yan, ang kanyang pananampalataya, Panginoon, salamat sa ating Panginoon. Magpupuri yan tuwing umaga, ilang mga ibang mga gifts sa atin. Amen? So, doon pa lamang sa eternity, nakita na kita, brother. Si Pastor Tony ba yan? Pastor Tony, andun ka na, nakilala kita. Nalimutan lang kita nung tayo na isilang sa mundong ito. At nakilala kita nung ikaw na awaken, nung ikaw na born again, nung tumanggap ka sa new message of the hour. Naintindihan mo ang salita ng ating Panginoon pagkat galing ka doon. The complete revelation of Jesus Christ. Kung saan-saan tayo pumunta, nabihag tayo ng denomination. Ano ang denomination? Ano ba yung denomination? Meron kaming pinalo up. Chito, ano ba yung denomination? Denomination, tao ang kumukontrol. The church controlling their pastor. Ano yung Jezebelicism? The church, that's Jezebelicism. The pastor is controlling the church. Ang narinig ko kay Pastor Rodi, dito walang leader. Tama yun, walang leader dito. Ang leader dito, Holy Ghost, Holy Spirit. Malaya tayo, magpuri, malaya tayo kung ano ang kaliban ng Panginoon because the Holy Spirit, siya mag-guide sa atin. Dito natin na-experience yung sakit, yung bang na-stress ka sa buhay mo, magkaroon ka ng malaking problema, doon sa celestial, doon sa eternity, wala. It's only logic, it's only knowledge.
Kaya pinili natin tayong lumayos, Panginoon. Magiging kasama ko si Pastor Enston sa panahong ito. Panginoon, may papanganak ako sa dagupan. Sana, Panginoon, kung alam ko lang, sana maging Amerikano ako. Di ba? At believer ako. Wala, pinili ko Pilipino eh. Pilipino believer. Mga Pilipino mananampalataya, warrior yan. Sa kada mga kapatid, makikita mo doon, semi-communist. Sister Lydia ba yan? Sister Lydia? Tignan mo, nakita si Eternity, narinig ko na si kita rito. Amen. See? Ano bang sinabi ko kanina? Ano bang sinabi ko kanina? Na, ang tawag ito na, sa Canada pala, alam nyo, kahit na ano ka doon, ang tawag doon sa, dito, gasoline boy. Doon, pump attendant. Medyo magandang tignan. Pero gasoline boy. Mga gasoline boy doon, mga patid, nakakapagbili sila ng mga brand new na sasakyan na mamahalin. Kung sa pira na wala kang pera, makakaroon ka ng bahay. Nagkaroon ako ng bahay, wala akong pera. Yes, paputangin ka. Wala akong pera, nagkaroon ko ng brand new na sasakyan. Pag dito, makakautang yung may big time lang. Right? Oo. Kaya, hindi ako nag-compare. Doon, ang fellowship nila doon. Hallelujah, hallelujah. Pagdating, wala. Pero dito mga patidibdiban. Kaya itong pinili ko, na isang Pilipino na mananampalataya, pinili ko yung mga patid. Kaya nakasurvive ako sa Canada, dahil dito mga patid, sa lahat ng narinig ko sa mga mensahe, nakasurvive ako because of the big. Mapalad tayo. Brother Fidel, pinili mo na ang iyong ama ay si Lakaba. Pinili mo ang iyong asawa, itong magiging anak ko, Pastor Rodi, ganyan-ganyan. Pinili mo na magpastor ka rin. Pinili mo yun. Kalooban ng Diyos. Tayong lumayo eh. Far country, second dimension. Figure, far is a number. Near, malapit. Far, malayo. Doon sa eternity, walang far at near. Parehas yun. Eternity, 8 day. Eternal. Circle, eternity. Yung far, dito tayo napadpad. Kaya Pastor Enston, yan din pinili maging pastor ka sa Nevesia, Pastor Jum. Iniwala ba kayo sa akin, mga kapatid? It's a revelation of the Word of God. Wala ito sa denomination. Umatin ako sa denomination. Acts 2:38, Acts 2:38. Next week, Acts 2:38 pa rin. Wala nang buhay. Every time na hindi ka lumakad sa salita ng ating Panginoon, Satan is loose. Kinakalagan mo si Satan. But every time na mayroong mensahe sa kapanahon natin and you pick it up, Satan is bind. Tinatalian natin ngayon si Satan. Dati takot ako kay Satan eh. Kaya expose ni Pastor Rodolfo eh, Satan 666 eh. Yung 666, paano po naging kawalan na yun? Overcome mo na yung 666. Overcome mo na si Satan. He is just being a temporal. Yan ang complete revelation ng ating Panginoon. Amen. Ano yung 7 church ages? Ano ba yung stature of the perfect man? Stature of a perfect man. Ano nga, brother? Ito, uulitin ko, Pastor Rodi. Yung Galatians 5 o 2 Peter. Ngayon ako sa quotation, mga kapatid. Kaya hindi ako nag-outline. Sa ano atin, 2 Peter chapter 5, 2 Peter, yung
Faith, virtue, knowledge. Yan. Mga kapatid, dapat ito maging perfect sa atin yan. Kung hindi mo ma-perfect yan, hindi ka makapunta sa langit. Kaya may ladder nga eh. Sa mga hindi pa nakakarinig, makinig kayo. Yung mga nakinig, tulungan nyo ako, kapatid. Di ba? Yung faith, ayan, nasa Bible yan, di ba? Yung faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, grace, and love. Ang denomination, gusto nila maging perfect. Trying to be perfect. Kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi ako dapat na mangaral sa inyong harapan dahil hindi ko ma-overcome yan. Hindi ko kaya akitin yung virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness. Qualified lang ako doon sa faith, yung may pananampalataya. Amen? Struggling. Alam mo struggling? Struggling yung bang bumagsak na naman ako, gusto mong lumakad na naman. Parang hindi mo na-enjoy ang pagka-believer mo. Hindi mo maintindihan. Ngunit dumating ang Revelation 10:7, dumating ang Malachi 4:6, dumating ang Son of Man ministry sa ating kapanahonan, nagkaroon tayo ng rest, kapahingahan. Tanong ko sa inyo, yung anong Tagalog ng virtue? Kagalingan. Kausayan. I salute you kung ma-overcome mo yan, kung mayroong kagalingan. Ako, bagsak ako dyan mga kapatid. Yung fit lang ang qualified ako dyan. Yung knowledge, yung knowledge, spiritual knowledge, secular knowledge. Sabi ng katrabaho ko, machine operator sa machine. Pagdating ko sa Canada, Bible lang ang alam ko. Hindi ko alam magkarpintero, hindi ko alam magluto. Wala akong alam, kundi Bible lang mga kapatid. Doon ako natuto rin. Natuto akong magkarpintero, matuto akong ng mga computer. Kaya ngayon, alam ko na mag-Facebook. Bagsak ako dyan. Yung temperance. Wala ba kayong temperance? Meron ba kayong pagtitiis? Yes, gusto ko yan maging perfect. Pero struggle tayo. Ano ba yung struggle? Ano yung tagal ng struggle? Yes. Nagpumipilit. Ano ba yun? Nahihirapan. Tayo kasi. Andito ka na. Tapos babaksak ka uli. Di ba? Ang Filipino culture, pang yung isang kapatiran, tumataas, umaangat, anong ginagawa ng Filipino culture? Hinihiya ka na da. Pag na-promote na sila, ito, pag umangat ka na, maalam to, gagano na sila. Struggle. Walang makaka-perfect. Ako hindi, sabi ko sa inyo, mas maraming qualified na tatayo. Kaya lang, nabigla ako, pero okay lang, walang problema. No problem. Yung patience, meron ba kayong pagtitiis? Minsan yung anak mo, magulo eh. Minsan, di ba? Hindi mo mapigilan eh. Minsan, nagsisinungaling pa tayo. Nagkakamali tayo. Pero ganun pa rin tayo. Nandun pa rin Pastor Lord, Pastor. Di ba? Godliness. Kabanalan. Hindi lang kabanalan sa pang-anyo. Kabanalan sa puso, kabanalan sa salita ng ating Panginoon. Bagsak din ako dyan, mga kapatid. Brotherly kindness, pagbibigay yan sa gawain ng Panginoon. Kaya nyo bang ibintang yung bahay, i-offering sa gawain ng Panginoon? Mahirap umakyat yan. Pero ang Panginoon, ang propeta,
Kasi dito, bayangan. Kaya maraming end time message na divide. Kanya-kanya silang pit doctrine. Dito, gera. Nag-away-away. May tawag doon eh. Hitting one another. Ano pa? Yung disunity, disfellowship. Kami ang tama. Kung wala kayo sa aming iglesia, hindi kayo maliligtas. Ano yun? Church age thinking. Church age thinking yun. Ano yung church age thinking? Judging one another. Mas malalim kami kaysa inyong church. Mas professional kami kaysa inyong church. Comparison. Dito wala eh. Pero inalis ng Panginoon through Brother Branham yung ito, barriers, yung line. Wala na yan. Wala na yan. Kaya malaya ka. Na-overcome mo yan because of the revelation of Jesus Christ. Na-overcome mo yan dahil ang referee, ang sports committee, kasama natin. Kaya sabi ni Brother Branham, all is well, bride, all is well. Naintindihan niyo ako mga kapatid, mga kapatiran natin sa Malabago Church. Amen? We have not done it in the first place. Kaya si Paul, nangaral siya sa Romans chapter 7, kung gawin, hindi ko magawa. Di ba? Naranasan din natin yan. Isang gusto mong, ayaw mo magsinungaling. Sinong hindi nagsisinungaling dito? Itaas ang kamay. Sinong hindi nagkakasala? Even though we are now in a new creation, spoken word body. Hindi nyo ba alam ang naborn again ang ating katawan? Ang sabi ni Brother Branham, your mortal body quickened by the Holy Spirit. Yun din ang sabi ni Paul, your mortal body quickened by the Holy Spirit. At yun hindi maintindihan ni Paul. Pero nagkaroon ng revelation si Paul sa Romans chapter 8 verse 1, ang sabi doon, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus who walk not after the flesh. Dahil because of the revelation, mga kapatid, inalis ng Diyos ang mga barriers. Naging love. Mahusga mo ba ang kapatid mo? Kung ang Diyos nasa kanya? O ikaw makasalanan ka, lagi kang natitisod? No! No boundaries! Galing tayo sa eternity, mga kapatid. Dito lang tayo nagkatawang tao. Dito tayo nagkamali. Dito tayo nagkasala. At dito rin tayo nagkakilala-kilala. Brother Dick, wala kang pangalan sa eternity. You have no name. We are only celestial. Pag celestial, nagkaroon ka lang ng pangalan nung naisilang ka, na born again ka. Yung Father, nagkaroon ng pangalan si Jesus Christ yung katawang tao. Yung sinasabi ni John the Beloved, a white stone. The white stone is the theophany with a new name. Yung theophany, nagkaroon ng pangalan at ikaw yun. Chito. Edstone. Yun ang ating pangalan. See? Yung ano mga kapatid. Ano ito? Removing the barriers. Removing the barriers. Yung two prophets. Mga kapatid, mag-ano tayo, yung two prophets. Yung two prophets, mayroon bang nagpapadala ng Diyos ang dalawang propeta? Ilang propeta na ipadala kay Moses, sa panahon ni Moses? Dalawang Moses ba? Dalawang Noah ba? Isa lang. Sabi ng ating prophet, isa lang. So it's a symbol. Pero hindi yun aking subject, mga kapatid.
It's all by the revelation of Jesus Christ. At mapalad tayo. If we will go deeper, ang Panginoon sa pamamagitan ng ministry ni Brother Branham. Si Brother Branham, napakalawak. Mayroon siyang dual statement, right? Mayroon siyang literal tungkol sa rapture. Mayroong spiritual rapture. See? Ngayon, pag hindi mo alam yun, malilito ka. Hindi magiging complete revelation. Kaya ang advice ko, pick up your message. Because Brother Branham, he preached 2 messages. One for the church ages, and one for the wife of Christ. If the church ages, it's judging one another. This is church ages. Wife of Christ, it's a 6-dimensional. Dahil maraming quotation si Father Branham, hindi naman pa iba-iba, kundi isa progressive revelation. Lalalim tayo, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ni Brother Branham, I preach what will preach. Nangaral ako, pinangaral ko lahat ng pinangaral ni Paul. Tama? Ano ang pinangaral ni Paul? Yung coming of Jesus Christ. Anong version? Yung may shout, may voice, may trumpet. 1 Thessalonians 4:17? 16:17? Sino nangaral yun? Si Paul. Yung voice. At yun ang sandata ng ibang mga end time. Naninindigan sila. Sa Bible sila, ako, amen ako dyan. Amen ako dyan. Pero nag-expose na si Brother Branham. He never preached by repetition. He preached by revelation. Right? Kanyang interpret yung shout. What is shout? Matthew 25:6. It's the message. Come out! Come out from the Laodicean, ang Laodicean denomination at 10 virgins. Coming out! Hindi inulit ni Brother Branham. Ano pa? Yung voice. Voice of resurrection. Ano yun? Awakening. Nung tayo lumabas, nagkaroon tayo ng new birth. Awakening. Nung na-awakening tayo, nagising tayo, nawala yung spiritual amnesia. Naalala mo pala na ikaw ay tagalangit. Naalala mo na, ganun pala, tagalangit pala ako. Kaya ang sabi ni Pablo, tayo mga strangers here. Hindi tayo taga rito, tayo ay taga langit. Six. Voice. New birth. Voice of resurrection. Awakening time. Ano yung awakening time? Naunawaan mo. Eyes of understanding. Ayun trumpet. Yung trumpet sa Israel, pag nag-blow sila ng mga pakakak nila, anong mayroon? Celebration, kapistahan. It's gathering, the gathering of the bride from east to west, from north to south. At ito yun, gathering. Pag gathering, anong kapistahan doon? Word. Anong word? It's a new message. Sila nagpipista, nagkakasap nila, nabubunagin sila. Amen? Lalalim tayo ulit mga kapatid. Huwag niyo akong husgahan mga kapatid. Revelation 8:1. Ano yun? Saan ba yung yung half hour silence? 8:1. At sabi doon, wala bang nakakaalam? Saan ba yun? Sa silence eh. Di ba silence yun? Pero sabi ng 7 messenger, Revelation 10:7, all the mysteries, ang lahat ng hiwaga, na-reveal na.
Paano yung Revelation 8:1? The seven seal close the Old and New Testament. Kaya ang ating subject, the complete revelation of Jesus Christ. Pag sinabi ko sa inyo na yung silence in heaven is yung shout, yung voice, or the voice of archangel and the trumpet. Tapos na ba yung shout? Tapos na ba yung voice? Tapos na ba yung trumpet? So, revealed na yung Revelation 8:1. No more silence in heaven. It is the greatest dispensation. Si Brother Brown, sinabi niya, mga kapatid, sana huwag niyo ako ma-misinterpret, mga kapatid. Ang sabi ng ating as predestinated seed, has been entered in ark. Yung pinakahuling ligtas, nakapasok na sa arko. Kapasok na. Nakapasok na, mga kapatid. At ang sayo pa niya, si Brother Branham, after the revealing of the seals, the grace, ang grasya, closed na. Minsan nag-iisip ako doon, ano kaya yun? Hindi pa close, mga kapatid, by revelation. Hindi pa close, mga kapatid. Hindi pa close. Close sa mga temporal thoughts. Close sa mga unbeliever. Close sa mga hindi pinili. Dahil hindi yung close. Mayroon pang grace. Sino yung mga tagapagligtas? Sino ang mag-preach? Sino ang magbibigay ng buhay ng walang gan sa kanila? Ang sabi ng prophet, eternal life is living for others. Kayo ang grace. Tayo ang grace ng Panginoon. You are the mouthpiece. Tayo yun. Papangarap mo lang sa may binhi, tatanggap sila. We are now the mediator. The Son of Man is the prophet. The prophet is an interpreter of the word. He will update you to the coming word. Son of God is the baptism of the Holy Ghost, is a mediator. And we are now raptured. Naniniwala ba kayo? We are now raptured. Ang rapture, mga kapatid, ilan pa? Okay, okay. Spiritual rapture. Ano yun? Hindi yung turo ng mga denomination na may magre-resurrect sa sementeryo. Kailanman ito, hindi ito mararapture. Pero na-born again to. Kaya sabi ni Paul, if any man be in Christ, he is a new creation. All things pass away, all things become new. The new creation. New creation, sabi ni Brother Branham, the eternity and earth blending together. Nakuha niyo yun? Eternal and temporal blending together. Heaven and earth kiss, hugs together. Your theophany and your physical body, nabunagin ka. Pero as long na ikaw ay pagkat nandun ang eternal sa'yo. See? Pero yung flesh and blood, sabi ni Paul, hindi makakapunta sa langit yon. Ang makakapunta yung eternal, ang makakapunta yung totoong ikaw. Praise God. So, 1 minute na lang, wala na. 1 minute na lang. Okay. Okay, sasummarize ko na lang.
Tapos na rin, mga kapatid. Tapos na rin at meron pang 30 seconds. Andrea, yan ko yung death in Christ, saka died in faith. Kasi yung prodigal son, nung siya nagpakumbaba, nung siya bumalik sa kanyang ama, ang sabi ng ama, he was dead. My son was dead and is alive. My son is blind and now he sees. See? In Christ. Kasi nabunagin siya eh. Die in faith siya, naging hero siya. Heroes of faith. Kaya yung rapture, and the dead in Christ shall rise first. Kaya lang, putol na tayo. Saka na lang. Saka na i-expound yun. So ang rapture is a revelation. It's the complete revelation of Jesus Christ. It's a symbol. The symbol, removing of the symbols. The New Jerusalem is not a literal. It's us. The two prophets, the millennium, it's only a symbol. So, yun lang mga kapatid. At sana mayroon kayo nakuha kahit papaano. Tandaan po natin na tayo po kailanman kahit anong gawin ninyo, kahit saan kayo pupunta, babalik tayo sa eternity. Amen. Kung mayroon tayong pagkakamali, ikukorek tayo ng Diyos. Dahil tayo ay mga kanyang pinili. Sino bang pinili ng Diyos? Ang pinili ng Diyos, ang pinili, iba yung pinili sa predestination. God elected our flesh, but He is predestinated the seed inside our tympani. So, palakpakan po ating Panginoon. At kung may karagdagan, mga kapatid, sorry, nalimutan ko, forgiveness pala mga kapatid. At kung mayroong karagdag, at kung ikukurik mo ako, walang problema sa akin. No problem ako dyan. Dahil, Amen. God bless Brother Chito sa napakagandang mensahe. Amen. Nalaman natin na when we go far away, yan pala yung nandun tayo sa kalagayang nasa laman. Amen. So we came from God, sabi nga doon, and we go back to God. So napakagandang mensahe. Amen. At na-enjoy namin, Brother Chito, yung message na na-deliver mo. Amen. Dahil tayo pinili ng Diyos, of course, the Lord is obliged to give us understanding. Amen. Be prepared, Pastor Tony. Awit tayo ng isang awit, chorus. Amen. So awitin natin yung chorus ng yung Because He Lives. Amen. Nagulat yata si Pastor Tony Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And because Amen. God bless you, Pastor Tony. I can Face tomorrow because He lives.
And because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. Amen. So habang hinintay natin si Pastor Tony. So, alam natin si Pastor Tony ay isang matinding sundalo ng Diyos yan. Ibig sabihin, kahit saang laban, laging nakahanda. Amen. Hallelujah. We believe na it's another blessing message ang bibigyan ng Diyos. Amen. Napakaganda ng introduction, mga kapatid. Nakita natin yung foundation ng message. Amen. Sabi doon, Revelation 10:7, it's all about the ministry of Brother Branham. It's all about a one-man ministry. Pero alam natin, mga kapatid, nagkakaroon ng katapusan ang tinatawag na one man once na pumasok yung Revelation 10:8-11. So we eat the book, amen, then it's about time na yung one man ay magiging many membered body. At tayo po yun, mga kapatid. Amen. So kung hinahanap natin ang second ride, it is not the literal Brother Branham, but this is now the message of the prophet through us. Amen. So pagkatapos po nito ay tayo po ay magdi-dinner. Then after ng dinner 7 o'clock babalik po tayo muli dito para sa pagbabahagi ulit ng salita ng Diyos. Ay magkakaroon tayo ulit ng another 2 sets of preacher. Amen. Because He lives. Amen. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Hallelujah! Purihan ng Diyos sa hapong ito, mga kapatid. Tayong lahat ay sumandaling manalangin. Amang banal, hallelujah. Minsan pa, Panginoon, sa hapong ito, papasalamat kami sa kabutihan mo, Lord. Una sa lahat sa pag-iingat at maging sa katagumpayan ng camp meeting sa hapon ito. Lord, walang aksidente sa iyo, Panginoon, sapagkat lahat ng ito ay ayon sa iyong kaisipan. Hallelujah. Lord, Panginoon, gamitin mo akong instrumento, maging daluyan na yung salita sa hapong ito at maging papala ako sa aking mga kapatid. Hallelujah. Lord, bahala ka na sa akin. Sa pangalan ni Kristo, inaangking ko ang tagumpay. Amen. Praise the Lord. At malaya tayo, mga kaupo. Hallelujah. Praise the Lord. So, masyado pa ako nag-i-enjoy doon. Nagre-relax at dininoris ko yung na-absorb ko kay
Brother Chito, kasi first time ko siyang makita at maging yung ibang mga kapatiran. So, habang ina-absorb ko, ako na pala yung next preacher. Purihin ng Diyos. Akala ko mamaya pa ako na pagkakain. But, ang sundalo ng Diyos ay laging handa. Amen? So, pakisave na. Okay, at bibilisan natin. 45, so meron akong 430. Hallelujah. Okay, play yung materials ko. Bilang paggalang salita ng Diyos, mga kapatid, tayong lahat ay tumayo. Sabi sa Revelation chapter 1 verse 11, medyo mabilis lang ako mga kapatid sapagkat medyo marami to. Sabi niya, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, what thou sayest, write in the book. Alam na natin to, 7 church ages. Then ang next, ang pamagat ay the complete revelation of Jesus Christ. So mayroong subtitle, alam natin yung 7 church ages, 7 kapanahon at ang pang-7 ay ang Laodicea. Amen? So alam natin lahat yan. Subtitle ko, yesterday is now, hindi kahapon, and forever is present. Yung today, yun ang reality. Amen? Thank you, Lord. So, basbasan ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Malayo tayong makaupo sa presensya ng ating Panginoon. Sayang naman yung inihanda kong damit. Praise the Lord. But ganito talaga si Lord full of surprises Mayroon akong mga kasama dyan. Sabi ko sa kanila, mga young people, sabi ko, yung puso nyo huwag nyo iwan sa Kalasyaw. Baunin nyo ulit. Pero mag-iwan kayo ng kontak. Pero pag kayo makagraduate na, pwede nyo na iwan ng puso katulad yung aking inaanak. Brother Gerald. Praise the Lord. Hallelujah. Now, brother, pakibilis lang. Next. So, ito yung, hiniram ko yung presentation ni Brother Chito. Amen. At mayroon niyang, sunod na brother, sabi ng propeta, medyo mabilis ang pacing ko. Next, brother, sabi ng propeta, the voice that sounded in the Garden of Eden, siya rin narinig doon sa Mount Sinai, siya rin narinig doon sa Mount Transfiguration. At ang sabi ng propeta, this time, amen, this time to the 7 church ages, to the 7 church, with a complete, hindi lang complete, sabi ng propeta, and final revelation of Jesus Christ, hindi doon sa sinasabi nilang future, kundi ang final and complete nasa loob ng 7 church ages. Walang pwede magdebate sapagkat propeta ang naglatag. Amen? Yung full and complete revelation of Jesus Christ, hindi matatagpuan sa nakaraan, hindi na matatagpuan sa future, kundi matatagpuan lang sa loob ng 7 church ages. Hallelujah! Kaya walang pwedeng pinakamagaling na mga ngaral na pwedeng dagdagan ng sinabi ng prophet. Pag sinabi ng prophet, the final and complete revelation of Jesus Christ sa loob ng 7 church ages, makuntinto tayo mga kapatid. Huwag tayong maghanap at huwag tayong magdagdag. Amen? So yan ang 7 church ages. Next kapatid, kapag nagansap ako, next. Iyan yung simbolo sa Old Testament. Sabi ng propeta, it was Christ and Noah. It was Christ and Moses. It was Christ and David that looked up as a rejected king upon the city. So sa panahon ni Haring David, nagkaroon ng capstone. Tumayo siya doon sa taas ng bundok at umiyak siya bilang rejected king. After 800 years, kapatid, after 800 years, ang ating Panginoon muli tumayo doon sa bundok, the same mountain. Amen. The same mountain, Christ sat there weeping over being rejected king. Si David, rejected king. Ang ating Panginoon, rejected king. The same mountain, yung mountain na yon, simbolo na may nangyaring capstone sa kanilang panahon.
Amen? Simbolo at kailangan mangyari din sa ating panahon. Thank you, Lord. Next. Now, sabi ng propeta sa first seal, lahat ng mga ginamit ng Diyos, other reformers, but by being great men of God, silang lahat ay mga dakila na ginamit ng Diyos. But kakaiba yung Revelation 10. Sapagat yung Revelation 10, it's the Word and the man. Ang Diyos nandoon kay Brother Branham bilang the Son of Man. Amen. At ang sabi ng propeta, this man, referring to himself, is not a reformer. He is a revealer of what? The mysteries of God. Kaya walang sino man pwede na mag-claim na mas marunong pa siya sa propeta ng ating Diyos. Sapagkat Brother Branham himself declared, siya lang yung revealer of the word. Revelation 10:7. Amen? Next. Tuloy lang kapatid. Now, ito yung pag-uusapan natin sa ating panahon. Yun ang background. So, sabi ito sa Lucas 17:30, thus shall it be in the day. Sabi ng propeta, and that day is this day. When the Son of Man is revealed, kailangan natin yung 4 W's. Yung 4 W's, ito yung magtuturo. Amen? When? Kailan matutupad yung, kailan magaganap yung Son of Man, revealing of the Son of Man? Where? Saan kapanahunan? What? Paano? Sino? Who? Sino yung gagamitin bilang Son of Man to be revealed in the last days? Amen? So, 4 na W lang, mga kapatid. Amen? Kaya sabi sa Unveiling of God, 1964, sino yung Son of Man? Si Kristo. It's finally returned. Bumalik na ba siya? It's finally returned back to the original seed again. Hello? In the form of Martin Luther. Can we say amen? In the form of John Wesley. In the form of Pentecostal. Bumalik na yung Son of Man. Yung 4 W's, identifying kung sino yung mga ginamit ng Diyos sa kanilang panahon. Amen? Next. Bilisan ko lang kasi medyo mahaba sa dulo. Sabi ng propeta, pahinga ko ng tubig. Sister Jo. Sabi ng propeta, I challenge you. Sabi ng propeta, ano ba sa Tagalog yung challenge? Ano sa Tagalog yung challenge? Hinahamon ko kayo to believe that Jesus is revealed in the form of the Son of Man and human flesh, referring to Himself. Can we say amen? Sabi ng propeta, ano ba ang ibig sabihin ng Son of Man? Ang Son of Man daw ay propeta. He called all the prophets Son of Man. Lahat ng propeta mula sa Old Testament hanggang sa panahon ni Brother Branham, ang tawag sa kanila ay Son of Man. Amen. So, mayroon tayong resibo. Sabi ng propeta 1964, he appeared to Abraham. Sino to? Si Melchizedek. In the form of the Son of Man, kahit si Elohim, kahit si Jehovah, tinawag siya ng propeta, the Son of Man, kasi revealing in the flesh. As a prophet. Amen. Praise the Lord. Bawas sa oras. Bawas sa oras ko. Now, dito na tayo mga kapatid. Sa Lucas chapter 1 verse 32, mayroong pangako. In the Lord God shall give unto him
Sino yung Him? Si Kristo. The throne of His Father. Nakaka-relate kayo mga kapatid? At sabi ni Pablo, matapos ang Panginoon, yung kanyang crucifixion doon sa Calvary, on the right hand of God, umupo siya. Ang kanyang trabaho, ang kanyang gampanin to make it intercession for us. Amen? Yun pala yung trabaho ng ating Panginoon matapos siyang mamatay. At umupo doon sa right hand of God, gumawa ng bagay na pamamagitan sa akin at sa inyo, sa ating lahat. Amen? Intercession. Kaya sabi ng propeta, 1956, one day, He will rise from the throne. Sino yung aalis sa trono? Kung sino yung umakyat, siya rin ang bababa. 1956, sabi ng propeta, one day, hindi pa binubuksan ang selyo, si Brother Branham, mayroon na siyang kaalaman. Mayroon na siyang understanding that one day, he will rise from the throne. Yung trono niya, his Father's throne. Sabi ng propeta, yung Father's throne, he's not his own throne. So dalawang trono yung pag-uusapan natin mga kapatid. One day he will rise from the throne, his Father's throne, he's not his own throne. And his throne is to take the throne of David on earth. Yung throne of David identified, specific, saan matatagpuan? On earth. Kung saan mangyayari yung complete and final revelation of Jesus Christ. 1956, progression of the message. Sabi ni Brother Chito, progression sa message, quotation, progression of the year, 56, 59. Sabi ng propeta, Heavenly Father. Sabi nila, wala daw eternal sonship. Yes. Pero bakit si Brother Branham nanalangin? Heavenly Father, Thou, the Son of David. Nagsisinungaling ba si Brother Branham? Pwede ba natin pasubalian yung quotes? Maraming natitisod sa Son of David. Pero sabi ng propeta, Heavenly Father, oh, Thou the Son of David. Sabi nung nakausap ko, ang tinanggap niya na Heavenly Father yung Thou Jesus of Nazareth. Hindi. Linagyan ng adjective, oh, Thou the Son of David. Certain ang prophet. Tiyak ang prophet. At yung Son of David, sabi ng propeta, Lord, tingnan mo ang mga kamay na nakataas. Huwag mo sila, Lord, lampasan. Yun yung Son of David, Lord. Yung Son of David, Heavenly Father. Pwede ba natin baguhin? Pwede ba natin i-edit yan? No, sir. That's the quotation of the prophet. Pag sinabi ng prophet, sabi niya, yung Son of Man, revealer of the Word. Nung nireveal ni Brother Branham yung Heavenly Father as the Son of David, kailangan natin mag-submit. Kailangan nating pasakop. Hindi man natin ito matanggap sa ngayon. Hindi man natin ito manurish sa ngayon. Huwag tayong magre-reject ng Word. Sapagkat sinabi ng propeta, Heavenly Father. Ang alam kong Heavenly Father, si Jehovah at si Elohim. Pero tinawag siya, O Thou, the Son of David. At tinawag sila, Lord, don't pass them, Lord. Amen? May resibo? Yes, brother, may resibo. Sabi ni Isaiah, yung tinawag na Lord, Thy Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord thy God. Nung tinawag na Heavenly Father, isa lang ang tinutukoy ng propeta, the Lord.
I am the Lord thy God, the Redeemer. Yung Son of David, the Redeemer. Hello? May resibo eh. Lord, thy Redeemer. Yung Lord, don't pass them Lord, tinawag na Redeemer. The Holy One, I am the Lord thy God. Resibo. 1961. Ano resibo ng prophet? When our kinsman Redeemer become Jesus Christ, He become the Son of David. Tatanungin ko kayo mga kapatid, ano ba nauna? Si Jesus Christ o yung pagiging Redeemer niya? It's synchronized. When kinsman Redeemer become Jesus Christ, ang pagkasulat kati when kinsman Redeemer become Jesus Christ. Hindi when Jesus Christ become Redeemer. When kinsman Redeemer become Jesus Christ, He becomes Son of David. Amen. Sinabi ba ng propeta yan? Yes, sir. Kaya yung ibang end time, mga second coming, natitisod sila. Mayroong quotation ng prophet. Hindi natin pwede pasubalian yan, mga kapatid. Amen? Resibo. The Logos that went out of God, which was Jesus. Alam natin, sabi ng propeta, God created Himself. God created God. Yung Diyos, create yung kanyang sarili. Sabi ng propeta, that's the Logos. That's the Logos, lumabas doon sa Diyos, sa eternal, Jehovah, Elohim, Great Spirit, lumabas yung Logos, at ang Logos, which was Jesus Christ. Ngayon, balikan mo yung when kinsman Redeemer become Jesus Christ, He becomes Son of David. Mayroon bang conflict? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Now, 1959, 1961, punta tayo sa 1963. Sabi sa 1963, bago buksan ng selyo, nakaka-relate kayo mga kapatid? Bago ang buksan ng selyo, sabi ng propeta, nagbigay siya ng warning para walang sisihan. Nagbigay siya ng warning para walang sisihan. Sabi niya, but to reject simple message. Kay Brother Branham, Son of David, simple message lang eh. To reject God's simple way is to be destroyed eternally. Ayoko nun. Kaya nung tumawid ako from second coming, humakbang ako sa third coming, hindi ko tiningnan yung mawawala. Hindi ko matitingnan yung magtakwil sa akin. Amen? Hindi ko tiningnan lang yon. Maraming casualty. Amen? Pero ang tiningnan ko, yung progression ng message of the prophet. Kasi ang sabi niya, mag-reject. Kaya sabi ko mga kapatid, walang rejection. Hindi man natin manoris, hindi man natin matanggap. Just keep on going. Just pray God. Kasi to be destroyed eternally, walang bawian. Sa Diyos, walang bawian. Now, 1963, warning, nung binuksan ng selyo, left the Father's throne. Sabi doon, 1956, someday He will rise up, iiwan niya yung Father's throne. Nung binuksan ng selyo, pinakita kay Brother Branham, nangyari nga, na-fulfilled. Na-fulfilled in 1963, left the Father's throne. Iniwan niya yung kanyang trono sapagkat hindi yun ang trono ni Hesus Kristo. Came forth, tapos na. Past tense, came forth, bumaba, to be. Nung bumaba siya, ang tawag sa kanya ng propeta, He is the Son of David. Pwede ko pang baguhin yan? Nung bumaba siya, Son of Man ulit? Papayag ba kayo? No, sir.
standing yung quotation ng prophet. 1959, someday he will rise from the throne, dahil hindi niya yung trono. Nung binuksan ng selyo, identified. Kilala ng propeta yung bumaba. Kasi siya yung Son of Man himself. Amen. Yung bumaba, Son of David. Sabi doon, paragraph 140, paragraph 141, consistent ang prophet. Left the Father's throne to take His own throne. Ano yung throne? Yung Father's throne, intercessory works to claim His own throne, redeem subject. Saan bumaba? Son of David? Doon sa redeem subject, which is the bride in the last days. Purihin ang Diyos. Napakalinaw ng quotation. Si Brother Branham, walang reservation. Mawala na yung mga Pentecostal sa kanyang panahon. Itakwil man siya ng mga business, ng kanyang mga supporter. Pero walang reservation si Brother Branham. Nung bumaba, si Kristo identified, He is Son of David. At ang throne of God, the Redeemer. Mayroon ba akong kausap na redeem subject? Nang bumaba siya, Son of David, ang binabaan niya, the bride of Christ, which is the redeemed subject. Praise the Lord. Masaya ba kayo na sa atin bumaba? Praise the Lord. May oras pa ba ako? Malayo pa. Paragraph 140, 141, paragraph 161, consistent ang prophet. Notice, when this Holy Spirit that we have become incarnate to us, yung bumabang Son of David, bumaba sa redeemed subject, gumamit ng laman. Incarnate to us. Sabi nila, future yan. Paano naging future? In the midst of us. Our midst now. In the form of Holy Ghost, incarnate to us. Final and complete person of Jesus Christ. Hallelujah! Sabi nila future, paano naging future yan? Sabi ng propeta, nag-incarnate in our midst, na-experience, na-feel ni Brother Branham. Amen. Maging sa ating kalagitnaan. Amen. In our midst, person of Jesus Christ. Mayroon pa bang hihigit sa person of Jesus Christ? Kung mayroon kayo matuturo, pag-usapan natin. 1963, March 18, kinaumagahan, 1921, on the third day, sabi niya, yung bumaba na nag-incarnate, ang tawag doon ay third coming. Woo! Ang third coming ay hindi samahan. Ang third coming ay action ni Christ. Ang third coming, pag-incarnate. Final and complete revelation of Jesus Christ. Pwede bang baguhin yan? Yung mga second coming, nag-a-attempt. Second coming pa rin yan. Paano naging second coming yung third? Nung bumaba si Kristo, Son of David, ang binabaan niya, redeemed subject. Yung bumaba, nag-incarnate yung Holy Spirit, nag-incarnate person of Jesus Christ. Ang tawag sa kanya, third. Praise the Lord. Napaka-yaman na mensahe ng Diyos. Resibo the ministry of Jesus Christ, reincarnated in His church in the last days.
Sa iba kayo dyan? Final and complete. Reincarnated. Mayroon ba akong kausap na church? Saan nag-incarnate si Lord?